Hanggang alas 2 ng hapon ang duty ni Charlotte sa fast food chain na pinagtatrabahuhan niya. Pagka-out niya ay tinawagan na niya si Leslie. "Bekla, asan ka na? Naka-out na ako. Ano, uuna na ba ako sa favorite place natin?" Tanong niya dito. "Bruha, uuna ka dyan. Tumingin ka kaya dito sa kabilang kalsada. Hindi mo ba nakikita ang kagandahan ko?" Pabirong sabi nito. Natawa siya sa sinabi nito. Hinanap niya ito sa kabilang kalsada at nang makita ay kinawayan niya ito. "Bruha ka, feel na feel mo talagang ganda mo ha? Hehehe. Aba, at sino pa ba ang magtatayo ng sarili kong bangko? Kundi ako lang naman talaga. Ha ha ha." Pareha silang nagtawanan sa sinabi nito. Pinatay na niya ang cellphone saka tumawid ng kalsada. "Kanina ka pa?" Tanong niya sa kaibigan na makalapit dito. "Oo, kakababa ko lang ng jeep. Tara na, dediretso na kasi ako sa club pagkatapos nating kumain." Sabi nito sa kanya. "Ah sige, uuwi na din ako kagad pagkatapos nating mag-usap. Medyo masama kasi ang pakiramdam ni inay." Sagot naman niya. Iyon lang at naglakad na ang magkaibigan patungo sa sinasabing favorite place nila. Isa itong fast food na may only rice at manok ang bestseller nila. Iyon din ang favorite nilang magkaibigan kapag kumakain dito. Si Leslie ang nag-order ng kanilang kakainin at siya naman ay naghanap ng mauupuan. Nang makaupo, kinuha niya ang cellphone at pinanood muli ang videong pinakapaborito niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niya itong napinapanood. Pero ganoon at ganoon pa rin ang kanyang nararamdaman. "Ba yarn, pinapanood mo na naman yan. Hindi ka ba nagsasawa?" Tanong ni Leslie na nooy nasa harapan na niya pala. "Hindi ako magsasawang panoorin to no. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pero basta gusto ko lang palagi nakikita ang lalaking ito. Kumusta na kaya siya ngayon? Ano kaya nangyari sa girlfriend niya? At ano naman kaya ang real name niya para mahanap ko siya sa FB? Imposible namang wala siyang account sa FB, di ba?" Mahabang sabi niya dito. "Alam mo, baliw ka talaga no. Ano naman kaya mapapala mo sa kakapanood yan? Baka nga patay na rin yan ngayon katulad ng girlfriend niya." Eksaheradang sabi nito. Natampal tuloy niya ito nang wala sa oras. "Kainis ka, kung ano pinagsasabi mo dyan. Maya-maya magkatotoo pa nga sinasabi mo ha. Saka paano mo naman nalaman na patay na ang girlfriend niya, aber? Kaloka to. Haler, binalita kaya no? Napatay siya nung time na kinukuha ang video na yan. Nahuli sa pag-rescue yung dream boy mo. Saka wag mo na pangarapin ang isang yan. Naku, promise, mamamatay kang birhen kapag yan ang naging asawa mo." Walang prenong bungangang pahayag nito. "Hoy, ano ka ba? Tampalin ko kaya yung bibig mo no? Walang preno. Nakakahiya sa nakakarinig." Saway niya dito. "Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Di ba na-aksidente siya? Marami nagsasabi na wala na daw kakayahan niya magpaligaya ng babae." Depensa nito. "Puro ka kalokohan. Gutom lang yan. Ayan, tama-tama, dyan ang order natin. Ikain mo na lang yan ang malinawan ng utak mo." Natatawang sabi niya dito. Tama-tama kasi dumating na ang kanilang order. "Sira, bahala ka nga sa kahibangan mo." Natatawa ring sabi nito. "Bekya, hugas lang ako ng kamay ha. Masarap kasi magkamay At saka magsisiyar na rin ako." Paalam niya dito. "Sige, bilisan mo lang Bekya kasi baka lumamig na tong pagkain natin." Sabi nito. "Naman, aba talagang gutom na ako ha. Kasi sinadya kong hindi mag-lunch para dito kaya wait ka lang dyan best friend. Lintik lang ang walang ganting manok ka. Hehehe." Napabungisis ito dahil sa tinuran niya. "Alam mo, gutom ka na talaga bes. Sige na, go na." Pagtataboy nito. "Grabe ka sa akin ha." Kunyari nakangusong sabi niya dito. Sabay halik sa pisngi nito at saka siya tumakbo. Natatawang nilingon niya ang kaibigan na nooy malawak ang pagkakangiting nakatingin sa kanya. Medyo marami na nakapila sa counter. Madadaanan niya ang mga ito dahil sa may gilid nito ang comfort room. Dire-diretso siya sa may gawing CR na may hindi sinasadyang mahagip ng kanyang paningin.
ang lalaki sa may unahan ng counter. Napakunot ang kanyang noo nang pakatitigan niya ito. Bagamat nakatagilid ito sa may gawin niya ay hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaki sa video, sigaw niya sa kanyang isipan. Nanlamig ang buong katawan ni Charlotte. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Imagine ang lalaking ilang taon na niyang paulit-ulit na pinapanood sa video ay heto. At abot tanaw lamang niya ngayon. Inabot ng crew naka-plastic na pagkain dito. Pasalamat at saka nagmamadaling lumabas. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Charlotte. Hinabol niya ito. Ngunit pagkarating niya sa labas ng fast food ay tamang-tama namang nagmamaniubra na ito ng kotse paalis ng parking lot. Nasundan na lang niya ang tingin ng kotse nito nang tuluyan na itong makaalis sa parking lot. Ewan niya kung bakit parang nainis niyang maiyak ng tuluyang makalayo ito. Laglag ang balikat na bumalik siya sa loob ng fast food. Hoy bruha, bakit sobrang tagal mo naman yata maghugas ng kamay? Malamig na lang itong pagkain natin oh. Tanong ni Leslie sa kanya, pero nanatiling nakatingin lamang siya dito. Haler, ano nangyari sa'yo? Bakit napipikay na yata? Muling sabi pa nito, Les, nakita ko siya. Parang wala sa loob na sabi niya dito. Napakunot naman ito ng noo. Anong nakita? Sino? Nagtatakang tanong nito. Yung lalaki sa video, andito siya kanina. Nagniningning ang matang sabi niya kay Leslie. Natawa ng malakas si Leslie sa sinabi niya. Natampal pa siya sa balikat nito. Alam mo Bekla, malala ka na talaga. Kailan ka ba magpaparehab? Haler, sa sobrang kaadikan mo dyan sa video na yan kung ano na nakikita mo. Yaan mo na nga yan, kain na tayo. Nagutom tuloy ako sa iyo. Mahabang sabi nito nang may masmasa na sa kakatawa. At nagsimula na itong kumain. Les, seryoso ako. Nakalabi niya sabi dito. Nakapatigil ito sa pagsubo, tinitigan siya. Hindi nga, totoo talaga. Parang nagulat na sabi nito. Sa tagal kasi nila magkaibigan ay kilalang kilala na siya nito. Parang may kakayahan na nga itong basahin ang nasa utak niya eh. Titigan na siya nito sa mata. Tumango siya. Hinahabol ko pa nga siya sa parking lot eh. Kaya lang hindi ko naabutan. Saka kung naabutan ko man siya, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Tila nangihinayang na sabi niya. Sayang nga, pagkakataon mo ng ilhad ang matagal mo nang nararamdaman sa kanya. Eksaheradang sabi nito sa kanya. Napalakas pa kaya naman napaling mo ng ibang mga customer na kumakain sa kanila. Baliw ka talaga no? Kulang pa ba yung lakas? Baka naman kailangan mo pa ng mic. Sabihin mo lang. Pairap na sabi niya sa kaibigan. Ay sorry, napalakas ba? Hingin pa umanhin nito. Ay hindi, ayan o, tumingin ka sa paligid mo. Natatawang sabi niya dito. Luminga naman ito sa paligid at nakita nito na nakatingin nga dito ang ibang customer doon. Napangiwi ito sa kanya sabay peace sign. Anong itsura niya? Siya, gwapo ba sa personal? Sabik na tanong nito. Oo pero nag-mature na siya, parang seryoso siya sa buhay. Tipid na tipid ngumiti. Sagot niya. Makita mo pa kaya ulit siya? Tanong nito ulit sa kanya. Ewan ko, sana nga magkita pa kami. Pero wala naman akong lakas na loob magpakilala sa kanya. Walang siglang sagot niya sa kaibigan. Hayaan mo na nga yun, kain na tayo. Saka tungkol nga pala doon sa racket na sinasabi ko. Sabi nito. Oo nga pala, ano nga ba yun? Tanong niya dito. Malaki-laki to, Bekla. Bale, may kasamaan ako sa club na may contact doon sa nag-aalok ng trabaho. Medyo hindi pa detalyado kasi hindi pa daw pumapayag yung pinaka magiging boss. Pero girl, 100,000 agad ang unang bayad sa loob lang ng isang buwan. Ako ang inaalok niya pero naisip ko na ikaw na lang kasi nagkataong pumayag na ako sa alok ni Mr. Tangting ko. Nasamahan siyang magbakasyon. Hindi ko pwedeng pahindihan yun. Galante pa naman ang panot na yun. Mahabang pahayag nito sa kanya. Grabe naman, isang buong trabaho, 100,000 agad? Aba Leslie, baka kung ano na yan ha? Nagulat talaga siya sa sinabi nitong sahod. Sira, ipapahamak ba naman kita? Naisip ko kasi malaking tulong yun sa inyo ng inay mo para mapacheck up mo na rin ang ubo niya. Sa bagay, ano ba klaseng trabaho yan Les? Yung magiging boss daw may kapansanan. Anong kapansanan?
Pilay? Bulag? Tanong niya dito. Hindi, yung parang impotent siya. Ewan ko kung ganun nga ang tawag doon dahil matikas naman daw yun dati. Aksidente lang siya kaya nagkaganon. Sagot ni Les. Ano na magiging trabaho ko? Muling tanong niya dito sabay subo ng pagkain. Ayun nga, tutulungan mo lang siyang ibalik ang dating tikas ng niya. Ano? Gulat na bulalas niya at di sinasadyang naibuga niya ang pagkain sinusubo niya kanina. Napatingin naman tuloy sa kanila ang ibang kumakain. Naririnig mo ba sinasabi mo, Les? Ako talaga ha? Kung batukan na lang kaya kita dyan. Alam mo naman kahit holding hands ng lalaki hindi ko pa nararanasan. Tapos ako pa talaga ipapasok mo sa ganyang klase ng trabaho? Inis na sabi niya dito. Ngunit pabulong lang baka kasi mapalingon na naman ang mga kumakain. Bruha, sa tingin mo ipapasok kita dito kung ipapahama kita? Girl, ang gagawin mo lang naman magsuot ng kaakit-akit na damit habang nakatira ka sa bahay niya. Landiin mo siya pero yung tama lang. Hindi ko sinabi na halikan mo, hawakan mo. Kasi alam mo, ang taong may ganyang karamdaman wala nang interes sa mga ganyang bagay. Kaya safe na safe ka sa kanya. After 1 month, may 100,000 ka nang tumataginting. Mahabang paliwanag nito. Napaisip si Charlotte. Sa bagay, may point naman si Les. Saka kailangan ko rin talaga ng pera para may pagamot si inay. Sabi niya sa isip niya. Safe ba talaga ako dyan? Tanong niya sa kaibigan. Opo. Nakangiting sagot nito. Sigurado ka? Tanong niya ulit. Opo, ikaw talaga. Siyempre pinag-isipan ko muna ito bago ko i-alok sa'yo, no? Hindi ko magagawang ipahamak ang pinakamamahal kong best friend. Sabi muli nito habang patuloy na kumakain. Bigla siyang tumayo at niyakap ito. Nagulat naman ang huli. Hoy, pasaway ka. Kumakain kaya ako. Tumatawang sabi nito. Salamat talaga Les ha. At sorry kung pinagdudahan ko yung inaalok mong trabaho sa akin. Hindi ko man lang naisip na para sa kabutihan ko yung ginagawa mo. Na gusto mo lang ako tulungan. The best ka talaga. Naluluhang sabi niya dito. No ka ba? Nagdrama na naman ang best friend ko. Ano, pumapayag ka na ba? Tanong nito. Tumango siya. Saka bumitiw sa pagkakayakap dito at naupo ulit. O siya, sige na, tapusin na natin tong pagkain na makauwi ka na. At ako naman pupunta na ako sa club. Sabi nito at masayang pinagpatuloy na ulit nila ang pagkain. Pagkadating ni Denver sa kondo ay tinatawagan niya agad si Jason. Dude, asan ka na? Tanong niya dito na sagutin ang kanyang tawag. Medyo malayo pa ako dude, traffic kasi Sagot nito. Nakabili na ako ng pulutan natin ha. Alak na lang ang kulang. Wala akong stock dito birin can lang ang nandito. Don't worry dude, may baon ako. Sabi nito. Mabuti naman. Sige na, ingat ka sa biyahe ha. Magsha-shower muna ako para di ako mainip kaantay sa'yo. Sige, salamat. Yun lang at pinatay na niya ang tawag. Kanina sa pag-alis niya sa trabaho ay dumana siya ng lechong manok. Siya kasi palagi ang taya sa pulutan kapag nag-aayang mag-inuman ng dalawa. Nag-shower nga siya gaya ng balak at nagsalang ng bigas sa rice cooker. Mabuti na yun may nakaredy ng kanin. Dahil ang gawain ni Jason kapag lasing ay kumain ng kumain. Nagluto rin siya ng ilang pirasong pork chop na tira sa stock niya. Mabuti na din yon may ready ng ulam dahil sigurado siyang pati pulutan lalantakan nito. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang pagtunog ng doorbell. Sigurado siyang si Jason na yon kaya nagtungo siya sa pinto at pinagbuksan ito. Nakangiting si Jason ang tumambad sa kanya. Sa kabila ay hawak ang paper bag na may lamang alak at cake naman sa kabila. Walang iya ka talaga pre. Nagdala ka pa talaga ng cake ano? Ano to, celebration? Baka naman sabihin mo sa akin kakasal ka na. Sino naman kaya ang malas na bride? Natatawang sabi niya dito sabay kuha ng cake. Sira, anong kasal pinagsasabi mo dyan? Di ko pa natatagpuan si dawan ko ha. Kaya tumigil ka dyan. Natatawang sabi nito. Naupo ito sa sopa na makapasok. Kinuha naman niya ang lechong manok na nasa dining table. Inilagay sa plato. Naghiwa din siya ng cake na ipapakain niya habang umiinom sila. Kakain ka muna ng dinner o start na tayo? Tanong niya sa kaibigan habang inilalapag sa center table ang pulutan at platito na naglalaman ng sliced cake. Hindi na Denver, parang hindi mo naman alam ang trip ko kapag umiinom. Hehehe.
Oo nga pala, patay gutom ka kapag nakainom. Sige, okay lang. Marami naman akong sinaing eh. Saka may pritong pork chop dyan. Talagang inihanda ko para sa'yo. Kaya ako sa'yo eh. Namiss ko tong ganito, dude ah. Bihira na lang tayo magkasama ngayon. Pares na kasi tayong busy. Oo nga, nagpapayaman ka na talaga kasi masyado eh. Biro niya dito. Pero totoo ang sinasabi nito dahil talagang halos wala na silang panahon na mag-happy-happy. Siya ay busy sa trabaho, ito naman ay busy sa business nitong patuloy na lumalago. Baliw, nagpapayaman ka dyan. Ikaw ang halos hindi na nagpapahinga dyan eh. Sabi nito habang kinukuha ang binilintong alak. Kailangan kong abalahin ang sarili ko eh, alam mo na. Seryosong sabi niya. Nakapailing ito sabay abot sa kanya ng alak nitong binili. Mauubos kaya natin to? Pambihira, matapang yata to ah. Ngayon ako nito makakatikim. Sabi niya dito at binasa ang label ng alak. Dude, lulunurin mo yata ako sa alak nito ah. Alam mo namang hindi ako sanay uminom ng hard. Muling sabi niya. Hindi naman siguro dude, try lang natin kapag hindi natin kaya, bili na lang tayo sa baba. Parang masarap kasi ang itsura niya eh. Sagot naman ito. Binuksan ito ni Denver at tinagaya si Jason. Dude, hindi naman masyadong matapang eh. Masarap nga. Sabi nito sabay kuha ng hiwa ng manok. Talaga? Tingnan ko nga. Tinagaya niya sarili at agad na tinunggayon. Wow, oo nga dude, ang sarap. Naibulalas niya. Natawa na lang ito sa kanya. Teka, maiba tayo dude. Ano nga palang sasabihin mo sa akin? Gaano ba kaimportante at talagang sinugod mo pa ako dito? Sabi niya habang kumukuha ng pulutan. Dude, huwag kang magagalit ha. Bago ko sabihin sa'yo, mangako ka na sasang-ayon ka sa binabalak ko. Tila tinatansyang sabi nito. Napakunot ang noo niya. Parang alam ko na naman ang patutunguhan nitong pag-uusap na to ah. Sabihin mo muna sa akin ang buong detalye bago ako pumayag. Sabi niya. Dude, bala kong umupa sana ng babae para matulungan ka. Panimula nito. Napailing siya. Sabi na nga ba at ito na naman ang magiging topic nila. Ngunit hinayaan lang niya itong magpatuloy. Dude, ako ang magbabayad. Ang gagawin mo lang, magbakasyon ka ng 1 buwan sa trabaho mo. Dahil 1 buwan mo makakasama ang babae dito sa kondo mo. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa kanya. Pag-aari mo siya ng 1 buwan kaya malaya kang gawin ang gusto mo. Mahabang paliwanag nito. Alam mo, sira ka talaga dude. Magsasayang ka lang ng pera. Alam mo naman ang kalagayan ko, hindi ba? Sa tingin mo talaga makakatulong ito sa akin? Natatawang sabi niya dito. Dude, hindi naman masamang subukan natin, di ba? Ito lang ang paraan na alam ko para matulungan ka. Saka nasa edad ka na para magkaroon ng sariling pamilya. Maawa ka naman kina tita. Di mo ba naisip ang nararamdaman nila? Jason, alam ko naman na concern ka lang sa akin. Pero dude, buhay ko to eh. Pwede bang hayaan na natin ang kapalaran ko? Ito na ako eh. Masaya na ako sa kalagayan ko. Please, hayaan mo na ako. Wala na ding lunas sa kalagayan kong ito at tanggap ko na yun. Tanggap mo dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin mapakawalan dyan sa puso mo ang yumao mong kasintahan. Dude, hanggang kailan ka mamumuhay sa alaala niya? Sana man lang isipin mo naman mga magulang mo. Huwag kang makasarili. Sa tingin ko kasi puro sarili mo na lang iniisip mo eh. Nahalata na sa boses ni Jason ang pagkairita. Saka Denver, may pag-asa ka pa. Kung wala, paano mo may papaliwanag ang nangyari sa'yo noon nung time na nagbakasyon ka sa Laguna? Di ba sinabi mo na nagkaroon ka ng reaksyon niya sa alaga mo nung makita mo yung babae? Dude, huwag kang mawala ng pag-asa. Kahit gawin mo na lang ito para sa mga magulang mong naghahanap ng apo mula sa'yo. Muling pahayag nito. Napaisip si Denver. Sa bagay may point naman ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Hindi naman masama kung susubukan niya. Saka naramdaman din niya ang pananabik ng kanyang mga magulang na magkaroon ng apo. Pero nasisiguro niyang napaka-imposible itong mangyari dahil ilang beses na rin niya itong sinubukan. Pero para na rin siguro sa ikatatahimik ng kanyang kaibigan, mas mabuting pumayag na siya kaysa patuloy lamang sa nitong kulitin. Okay. Sige, suko na ako. Payag na ako sa gusto mo. Pero nasisiguro mo bang safe ang babaeng ibibigay mo sa akin? Payag niya. Napao naman si Jason.
Dali-dali nitong kinuha ang ilang papel na nasa bag nito at inabot sa kanya. Pambihira, di ka rin talaga handa no? May mga baon ka pa talagang pictures ha? Natatawa niya sabi dito. Ano ka ba dude, Boy Scout to? Hehehe. Ayan, lahat magaganda ang mga yan ha? Pumili ka na lang. Masayang sabi nito. Tiningnan niya mga pictures. Lahat magaganda at sexy. Ngunit walang kadating-dating ito kay Denver. Itinuro na lang niya ang isang pinaka-cute at medyo chinita sa picture. Yon, wala ka pa rin talagang kupa sa pagpili, dude. Sobrang sikip ng perlas nito at take note, birhen pa ang butas ng pangupo niyan. Magaling pa sa kama. Pahayag nito. Baliw ka talaga. Natikman mo na pala yun eh. Bakit mo pa papatikman sa akin? Pabirong sabi niya dito. Natawa naman ito. Correction dude. Natikman ko na silang lahat. Ha ha ha. At syempre para subok ko na bago ko ibigay sa iyo. Ayoko namang mapahiya no. Nakangising sabi nito. Sira ka talaga. Tumatawang sabi niya dito. Bilib din talaga siya sa kaibigan niyang ito. Ito lang ang natira sa mga tinuturing niyang kaibigan noon. Ito lang ang hindi nang iwan noong mga panahong kailangan niya ang tunay na kaibigan. At ito lang ang tunay na kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Kaya naman mahal na mahal niya ito. Lumipas pa ang ilang oras at pares na silang tinamaan ng alak. Hindi na kanila makuha pang kumain ng dinner dahil sa sobrang kalasingan. Itutuloy.